Maraming nagtatanong sa akin kung ano nga daw ba ang pinagkaibahan ng welder combination sa welder boilermaker. So yan ang ipapaliwanag ko ngayon sa video na to habang gumagawa kami ngayon dito ng additional air slide pipe na pinagawa ng kliyente namin. So gaya ng nasabi ko sa isang vlog ko before, ang welder combination ay ang mga welder na dalawa or mahigit pa na welding process ang alam nilang gamitin sa paghinang. Pero para matawag kang welder combination, dapat marunong kang maghinang gamit ang GTAW or TIG welding dahil ito yung pinaparisan or pinapatungan or kinukumbine natin sa either SMAW, FCAW or kahit GMAW. Samantalang ang welder boilermaker naman ay kasali din or kabilang din siya sa welder combination. At para mas lalo nyong maintindihan, may category kasi ang welder combination at ito ang mga sumusunod. Una, ang mga carbon steel welder combination. Sila yung mga welder combination na qualified lang maghinang ng mga carbon steel na bakal. Pangalawa, mga stainless steel welder combination. Ito naman ang mga welder combination na syempre qualified maghinang ng mga stainless steel. Pero dahil mas mataas sila sa carbon steel welder combination, qualified din silang maghinang ng carbon steel. Pangatlo, alloy welder combination. Ito naman yung mga welder combination na syempre marunong at qualified maghinang ng mga alloy steel. At syempre qualified din sila sa carbon steel at stainless steel since mas higher ang alloy welder sa kanilang dalawa. At muntik ko na nga palang makalimutan, katumbas din pala nila ang mga heavy wall welder combination dahil halos similar ang mga tubong hinihinang nila sa kapal at laki ng tubo. At ang pang-apat at panghuling welder combination, ang welder boilermaker. Ito naman yung mga welder combination na qualified maghinang sa mga tatlong nabanggit ko sa ibaba. Yun nga lang, ang hinihinang nila ay ang mga fixed joint or hindi na pwedeng igalaw or baguhin ang posisyon para mahinang. Karamihan sa mga hinihinang ng mga boiler welder maker ay dikit-dikit at madalas ang mga hinangin ay nasa masisikip na pwesto pa. Gusto ko din palang elaborate or ipaliwanag sa inyo yung salitang qualified welder dahil baka may magsasabi na naman dyan na gumagawa ka na naman ng istorya, pare-parehas lang naman silang welder combination. Yes, although parehas nga silang welder combination, pero magkakaiba naman sila ng kanilang qualification. Matatawag lang silang qualified welder kapag sila ay nag-undergo ng training at pumasa sa trade test para sa posisyon na yon. Tandaan natin na ang bawat welder combination ay magkakaiba ang kanilang training. Although the same welding process ang gamit, pero yung training nila ay magkaiba. Kumbaga, nagsisimula sa madali hanggang sa pahirap na training at trade test. So, kapag sila naman ay na-qualified na, sila ngayon ay nabigyan ng authorization or rights para maghinang ng mga nabanggit kong klase ng hinangin. May mga welder combination din kasi na although carbon steel or stainless welder combination lang ang qualification nila, pero marunong din silang maghinang sa alloy at maging boilermaker. Yun nga lang, hindi nga sila qualified or authorized maghinang doon sa kadahilan ng it's either hindi sila nag-undergo sa training or hindi sila pumasa sa trade test para doon. Tandaan natin na karamihan sa mga hinihinang ng mga alloy at mga boilermaker welder ay mga masiselang tubo na karamihan sa mga ito ay mga pressurized vessel. Kaya hindi rin basta-basta ang paghinang nito dahil madalas yung mga hinang ay dumadaan sa leak test or X-ray examination bago ito aprobahan ng QC or welding inspector. At syempre, dahil magkakaiba ang kategory ng mga welder combination, magkakaiba din ang kanilang mga sahod. Which is, yun naman dapat talaga ang mangyari dahil bawat kategory ng welder combination ay magkakaiba ang hirap at pagod at kadelikado ang dinadanas ng welder dyan. Pero syempre, malas nga lang natin kung napunta tayo sa company na mababa na nga ang pasahod, pare-parehas pa ang sahod ng mga welder combination kahit meron naman tayong tinatawag na category. Katulad ng company ko ngayon. Kung saan, lugi talaga tayo pagdating sa sahod at hirap sa trabaho. So, hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. Sana kahit paano naliwanagan kayo, lalo na yung mga kabakal ko dyan na gusto din maging welder combination. Thank you for watching ulit. See you next time. Bye!